Welcome back sa aking YouTube channel at FB page mga kagala. Kumusta kayo? Kumusta ang pagdiriwang na inyong Christmas? Maligayang Pasko sa inyo at manigong bagong taon. Ayun, ngayon ulit ako nakapag-vlog kasi ng mga nakarang araw sipong-sipon ako. Nagpahinga din ilang araw kaya hindi ako masyado nakapag-update sa inyo at nakapagpakita ng kahit mga short video na posibleng makapagpasaya sa inyo kapag kayo ay namamahinga. I-share ko lang ulit sa inyo yung ginawa ni Di sa ating terrace. Nung last vlog ko ay wala pa siya mga dingding. Ito na nga yung ginawa ni Di. Bago sa labas itong loob muna. Ayan, nagawa na siya ni Di. Ito na nga yun. Nagkabit lang siya ng mga pamakuan dito. Parang simple lang tingnan, pero kapag ginagawa, medyo may kahirapan din. Kasi ayun na nga, sabi nga, wala namang madali. Puro may hirap palagi. Yung mga pamakuan na yan ay isa-isa din yung ikinabit. Tapos, ayun nga, unti-unti lang ulit siya ang gumawa. Wala namang ibang aasahan, kundi siya lang talaga yung nag-uutay niyan habang siya walang trabaho or pagkakarating niya galing sa trabaho. Kahit paano presko na siya tingnan. May mga mangilan-ngilan na rin laging pupunta dito sa bahay namin para mga hanggan at mga kapitbahay. Kaya natutuwa naman kami syempre kasi syempre na-appreciate nila yung ginagawa namin kahit ganito lang yung aming bahay kubo. Bali kapag nandito ka sa labas, ganyan ang itsura niya. Yan yung pinakang-terrace na natin. Tapos yung hagda na yan, dati namang hagda namin yan na nandun sa may dulo, sa may pinto dati. Pero dito na ulit hindi inilagay. Pero yan ipansamantala lang kasi may ilalagay talaga kami dyang hagda na gagawin na lang namin simentado. Ito nga lang ay medyo na short yung ating kawayan. Kaya ngayong araw na ito ay mangangawayan tayo ng panibago para sa ating upuan. Kasi gagawa na namin ni Dia ng upuan. Ganun siya pa-L siya. Yung upuan yung nagagawin namin. Ikulang na kami sa kawayan kaya kailangan na ulit naming manguha. Tapos ayan, bali ayan siya. May duyan dyan para kung may pupunta dito at gusto magduyan, gusto mamahinga, gusto mamahiga-higa. Yan, kaya talaga nilagay ko yung duyan na yan dyan. Tapos ayan na siya. Ito yung pinakang labas niya dito sa may harap. Papakita ko sa inyo. Ayan yung kabuuan niya. Kasi napakasimple nga lang ng ayos niya. Kasi hindi na nga namin siya masyadong pinaarte. Kasi nga para hindi masyadong matako sa kawayan. Kaya ang ginawa talaga ni Di, ganito na lang na pag tinilad-tilad yung kawayan straight na ganyan na lang yung pagpapako niya. Biruan namin magkakapatid para daw kulungan ng baboy yung style ng paglalagay ng kawayan. Kasi mga kagala, pag dito ay gumagawa ng pansamantalang kulungan ng mga baboy na gamit din ang kawayan, ganyan ang style, pa straight lang. Para maiba-iba, ang ginawa ni Di, nilagyan niya dito ng ganyang style na lang na kawayan sa mga pamakuan para hindi masyadong kita yung ulo ng mga pamakuan. O diba, mukhang bahay naman, kahit ang biruan nga namin magkakapatid, parang kulungan ng baboy. Kasi ang kulungan ng baboy, ganyan ang style Malalaki nga lang dyan ang tilad nung ginagawa ng kulungan ng baboy. Hindi ganyan kaliliit na pagkatilad ng kawayan. O diba, mukhang bahay naman, maganda rin naman siya. Saka, yun nga, tinakpan ni Di yung mga pamakuan niya ng ganyang kawayan. Ito sa gitnang yan. Para style na rin siya. Ayan siya. Abot yan dito sa likod. Yan. Ito hindi pa din nalalagyan ng kawayan kasi nga, nagkulang yung kawayan namin. Ayan na siya. Tidin. Tapos, kapag nga halimbawa tumatambay-tambay lang kami dyan, kaya overlooking siya, kaya biruan ng mga taong pupunta dito ay parang Tagaytay. Kasi nga may nakita sila dyang mga bulubundukin. Tapos dun, dagat, lalong-lalo sa gabi, kitang-kita dyan yung mga taong mga namamangka, yung maraming ilo ng bangka, kitang-kita dyan. Tapos malamig talaga dito mga kagala. Sobrang lamig talaga dito na simoy ng hangin, lalong-lalo na sa gabi. Kaya biro ng mga pupunta dito ay parang Tagaytay. Isa pa, dito sila nakikitagay, kaya naging tagay, tay. Kaya biroan namin ng ganon. Nakakatuwa naman kasi diba syempre, sabi nga sa isang bahay ay malaking bagay na kapag pinupuntahan ka ng mga tao kaya sa iniiwasan ka, yun mas maganda yung marami kang lalabas ka, marami kang nakasundo, marami nakakabatian. Kaya nakakatuwa din kapag sila'y pupunta dito. Minsan basta-basta na lang may pupunta dito at nangahanggan. Kaya syempre masaya naman kami. Ibig sabihin nun, kumbaga, nagugustuhan ka rin naman kahit paano ng mga tao kaya may mga nangahanggan dito. Kita nyo na. Hindi ko pa sana muna ito ipapakita sa inyo. Kaya sabi ko pag may upuan na lang. Kaya lang, na-excited din ako ipakita sa inyo. At alam ko din naman excited kayo sa mga susunod na gusto kong ipakita dito. Ayun lang mga kagala, pinasilip ko lang sa inyo. Tara samahan ninyo kami. Mangunguha tayo ngayon ng kawayan. Isasama namin kayo. Kami lang ni Di ang mangunguha kasi dapat may inusap kami na nagpapasama kami, kaya lang may trabaho daw siya kaya hindi kami masamahan. Syempre kami naman ni Di, kapag alam namin talagang hindi pwede yung mga inuusap namin, kahit paano, kinakaya na lang namin gawin kasi yun nga, hindi naman lagi may aalalay sa'yo. Kapag hindi kaya, itry lang natin ang itry kayanin para kahit paano makausad tayo. Kaya tara na mga kagala. Good morning!
Nandito na kami sa gubat mga kagala. Bago ko pala makalimutan ang lahat, shout out kay Auntie Nilda Masong, kay Auntie La Arnie, kay Tito Rek from Washington DC, saka kay Tia Rosa Andal from Canada. Maraming salamat sa inyo sa palagi yung panunod ng aking mga ina-upload ng mga simpleng vlog-vlogan. Ayan, nandito na tayo ngayon sa pagkukuha na natin ng kawayan. Ay, ang ganda pala nito mga kagala sa loob. Ang ganda nga pala niyan, di. Ang ganda pala niya mga kagala, para nasa gitna yung ano. Napapalibutan yung gitna ng ano, ng ilang kawayan yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 umpok ng kawayan. Ayan, ang ganda pala niya. Oh, gubat na gubat oh. Napapalibutan yung gitna niya ng kawayan. Para sarap magcamping dito. Pero mga kagala, kapag ganitong sobrang gubat at puro kawayanan, talagang maahas yan. Kaya pag pupunta ka sa mga ganito, dapat ingat lang. Kasi malamig kaya ang mga puno ng kawayanan na ito. Kaya talagang maingat ka kapag pupunta dito. Hindi kami ganong magaling manguha ng kawayan. Dahil nga lang kinakailangan at wala kaming makasama. Kaya itatry na lang namin na kami ang kumuha mag-isa. Di kaya bagang umakit mo yan? Hindi, hindi ako kuha. Oo, hindi natin kaya yan. Mukhang mga kagala, hindi namin dito kayang kumuha. Kita nyo naman oh. Pero sa puno sana kukuha. Ayun, nililisin mo. Nakakatakot. Yun ang pinagkaiba mga kagala ng kawayan. Saka yung kinuha natin ng mga nakaraan ng puno ng, anong pinala? Bulo China. Kasi ang kawayan, ayan oh. Sobrang matitinik talaga yan. Bago mo pa siya malapitan, kainaman ang pagtatabas mo niya ng tinik bago ka tuloy yung makakuha. Samantala yung bulo China talaga napakalinis niya. Para siya yung bulo din talaga na konting tabtab mo lang okay na makapasok ka ng kawayan. Ayun, talaga sobrang daming tinik niyan. Tara din tayo sa kabila sa pinagkunan natin natin. Yan, nandito na tayo sa kabila. Matinik din ang baba niya. Matinik din ang baba niya di ah. Yan, mga kagala. Matinik din. Kaya nga lang dati nakuhaan na kasi to. Siguro iba-iba na kapag pinasok. Tulad yan, pagpasok mo dito, hindi mo alam kung paano mo umpisahan. Tingnan nyo sa malapit ha. Lampas tao yan tinik oh. Parang hanggang second floor ng isang building. Hindi lang. Oh. Aakyatin mo talaga siya. Kaya hindi ka pwedeng parang basta lang makakaisip, uy tara mga wayan, kasi ganyan kahirap. Ah, ganda mga kagala dito ng halamang gubat oh. Para siyang santan oh. Kamukha ng santan. Ay mga kagala, bago pa natalas yung baba hanggang pataas. Akala nyo ang dali lang no, akala mo iksi-iksi lang ng tinalas niya. Pero kapag nandito ka sa personal at tatanggalin mo, napakahirap talaga. Parang isang oras din siya nagtalas niyan sa baba, makaakyat lang sa taas. Yan mga kagala, pauwi na muna kami, napakainit na, nakakagutom na rin. Nakalimang kawain na kami. Ito na yung nakuha namin. Yan, 1, 2, 3, 4, 5, palima yung isa. Kung ano nakuha mo, kunin mo saka yung nasa nasa baba na mga pagtatalas mo. Dapat linisin yung gilid. Huwag pababayaan na dyan lang ang mga nagkalat yung mga natalas mong mga dahon-dahon. Kaya nagtalas kami doon sa isang side lang na yun para hindi nagkalat siya. Isang imbak lang siya dyan sa isang gilid. Okay.
tatapusin ko pa ba hanggang mamaya? Ayan, Hindi na mahakot kasi pa tayo. nakita nyo na rin naman nung nakaraan kung paano kami maghakot ng ganitong kawayan. Hahakutin lang namin, tapos anin lang namin isa-isa papunta dun sa release. Tapos meron kaming sketch yung tulak-tulak sa release. Doon namin isasakay mama itong mga kawayan. Pero baka hindi na ako makapag-vlog mamaya kasi minsan naulan o ano, baka hindi na ako makapag-vlog. Dito ko na rin tatapusin ang aking vlog para sa pagkuha namin ng kawayan na ito. Ang mahalaga nakakuha na tayo, madali na din ang paghakot, gagawa na lang ng paraan. Madali na mahirap ang paghakot. Okay, uwi na tayo mga kagala. Maraming salamat sa panonood at sa pagsama nyo sa amin papunta dito sa Kawayanan. Okay, thank you for watching. See you in my next vlog mga kagala. Bye-bye, ingat kayo palagi. Bye-bye.